Naoya Inoue wins via TKO in round number 8. Ang tanong, early stoppage ba o tama? Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports at sasabihin ko sa inyo ang pawang katotohanan, pero ang unang kong sasabihin, grabe. Hindi ko in-expect na maging ganito kaganda ang laban. So hats off po kay Cardenas dahil binigyan niya ng exciting na laban si Naoya Inoue at saka mga boxing fans. Pero totoo, early stoppage ba talaga ito o hindi? Ito na. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Guys, no? At first glance, iisipin natin na sana pinagbigyan pa ng referee. And pwede naman pagbigyan. And he could still probably fight. Pero kung gusto nyo po ng pawang katotohanan, ito dalawa ha, dalawang pawang katotohanan dahil sasabihin ko rin sa inyo, huwag kayong alis. Sa tingin ko po, gapang itong si Naoya Inoue, nalaman na natin na may problema din si Naoya Inoue. Dalawang bagay ang posibleng problema ni Naoya Inoue. Pero ang masasabi ko lang, si Naoya Inoue malakas talaga. Yan ang advantage niya. Mabilis, malakas, at magaling sa boxing, magaling mag-adjust. Pero ang unang sagot sa katanungan kung early stoppage ba, ito. Sa tingin ko, bitin ako. Yan ang totoo. Bitin ako sa laban dahil gusto pang makita na pabaksakin ni Inoue itong si Cardenas. And I think that is eventually what will happen in that fight. So, I wanna say this right now. Ngayong napagtanto ko na para sa fans, sasabihin nila early stoppage. Pero eventually, Naoya Inoue will prevail. And mismo si coach na mismo ni Cardenas, si Diaz yata yun, ang nagsabi na last round mo na yan. Dahil kung hindi ka pagpapakita sa akin, ititigil niya na. Kasi bumabagal na si Cardenas. So, that was a good stoppage. It might be a little early, but if you look at this on the referee point of view, on the official point of view, that is fight another day. Kumbaga, stop him from getting more punishment because that is eventually what's gonna happen. But hats off po kay Cardenas. Si Cardenas, bago pa siya napabaksak po, bago pa siya napabaksak nito ni Inoue, isang katutak na suntok ang tinanggap ni Cardenas. Ang dami nun. Simula first round, talagang sobrang daming suntok na tinanggap. Kala ko nga babaksak pero hindi. Cardenas sticking to his game plan. Yung game plan niya counter ng left hook. No? Left hook. Kahit sinusugod siya, inaantay niya yung mga hook, tumatama. And there are rounds na nanalo po si Cardenas. So Cardenas, we underestimated him. He deserved that fight with Naoya Inoue, but he's never gonna win kay Inoue. Whether umabot sa desisyon, because ang panlaban po ni Naoya Inoue, ito po ang sasabihin ko sa inyo, ang paglaban. Again, opinion ko, you can disagree with me. Ang panlaban ni Naoya Inoue, yung lakas niya. No, yung bilis niya, yung lakas niya, nando doon. So that was the difference there. And I want to also give this because si Naoya Inoue, if you remember, bumaksak siya kay Nery. No? Bumaksak siya kay Nery. Same punch, left hook. Left hook. And this is the same thing. So, ang tanong ko sa inyo, ano bang problema ni Inoue? His defense or his chin? His defense or his chin? Kasi talaga naman, you cannot be perfect. Somehow tatamaan at tatamaan ka, natamaan ng solid left hook. Counter, urong. Left hook ni Cardenas, sapol na sapol. Baksak si Inoue. So the good thing first, here's the good thing. Inoue, solid yung patama na yon. Naka-recover siya. Good, very good. That's a testament to his will. A testament na gusto niyang lumaban and sumusugod pa rin siya. Hindi siya natakot. Although he was careful, sumugod pa rin siya. At pinakita niya doon yung bilis, lakas niya at syempre, i-take advantage niya kung saan siya magaling, kung saan siya malakas, which is his speed and his power. And eventually, that speed and his power became relevant talaga at yun na yung naka-apekto sa laban. Ang nagpatalo po kay Cardenas ay kanya pong fatigue at
stamina. Kasi matibay si Cardenas pero kita mo yung unang knockdown niya, 'di ba? Napalood siya. Pagod 'yun. Napagod 'yun si Cardenas. Napagod sa dami ng suntok. Kung medyo mas matibay-tibay pa yung stamina nito, baka tanggapin yung suntok eh. But either way, Cardenas tough. Cardenas has power even though 50% lang kanyang knockout percentage. Pero Inoue talaga, yun ang pinanlaban niya. Now, here's the thing. Tinanong ko kanina kung anong problema, chin or defense. I think there's a problem on both, especially with the chin. So, ako na, sabihin ko na sa inyo, pag may nakalaban nitong power puncher gaya ni Luis Nery, kakabahan talaga ito lagi ngayon moving forward kasi hindi na isang beses nangyari. 2 beses na. So, ang real talk dito, the monster is human. The monster can be hurt. No? The monster can be hurt with that left hook. Sige, may nag-comment kung left hook ni Casimero yan, tumama, posible talaga. Lalo na kung prime Casimero or nag-workout or condition na Casimero, pwede. And ano to unbiased opinion. Kung ganon, kaya sinasabi ko malabo talagang mangyari na yung laban na yan. Kasi wala na rin naman sa ranking si Casimero. But kung, ito sabihin ko para maisingit ko lang, kung meron talagang isang manager na magpupush po na ibenta si Casimero kay Inoue na paglabanin, baka pwede. Pero the chin is now a question kay Inoue. 2 beses na eh. So, ano na yan? Nalamatan na po. When I say nalamatan, ibig sabihin, nasimulan na eh. So, everyone is gonna keep on targeting that left hook. Now, for Naoya Inoue, he is gonna be fighting Akhmadaliev next in September. So buhay pa po yan. So what he needs to do now is work on that loophole sa defense. Kasi pag nasingitan siya sa jaw, then Akhmadaliev can also drop him. Because apparently, hindi lang pala power puncher ang nakakapagpa-drop dito kay Naoya Inoue. Parang yung nasimulan po ni Donito Donaire na buksan yung mata ni Inoue, ngayon nasimulan ni Nery na yung panga niya. May ano na yan, may lamat na yan. So pwede na yang i-target uli. So the halimaw, the monster of Japan is human. And at the end of the day though, ang masasabi ko lang, Naoya Inoue, still a great fighter. That is what great fighters are made of when you go through adversity. Si Pacquiao nga, na-knockdown din eh. But tumayo, lumaban, nanalo, at naging legend. And Naoya Inoue should get that lesson because even the great falls down sometimes. Ang masakit lang dito, aminin ko sa inyo ang masakit dito, he wasn't supposed to be knocked down on this fight. He wasn't. Dahil Cardenas was even a replacement. He was even a replacement for Picasso. Kung si Picasso nanonood ngayon, siguro iniisip ni Picasso, sayang, sana ako na lang yun. Nag-inarte siya sa pera. So, that is now the case. Ulitin ko po, bago ko tapusin dito, the stoppage was okay. He could have given him a chance, but eventually it's gonna happen. And that is just bound to happen. So, Naoya Inoue, is it glass chin? Naku po. Ayan na naman ang ating usapan ngayon. And then, gusto ko rin marinig sa comment section kung sa tingin nyo early stoppage o hindi, babasahin natin. Okay? Let me know guys. Akhmadaliev, Inoue pa rin, balik Japan eh. Mas malakas si Inoue sa Japan eh. Tama ba ako?